So for today's video mga katambayan, gagawa naman tayo ng siopaw asado. Ituturo ko sa inyo kung paano maging malambot na resulta nito. Siopaw filling, gagawa rin tayo at yung sauce na gagamitin natin dito. So be patient, medyo mahaba tong video to pero sulit naman pagkatapos. So first things first, hugasan muna natin itong ating karne. Buhusan natin ng asin, tapos banlawan natin siya sa tubig para matanggal na rin natin yung iba pang nakakapit na amoy sa ating karne. Maging sa iba pang uri ng karne, pwede natin i-apply ito. Gayun din sa isda, huwag din natin kalilimutang maghugas ng kamay after nating humawak sa mga hilaw na pagkain upang maiwasan natin yung tinatawag nilang cross-contamination at food poison. Mag-umpisa tayo sa vegetable stock, isa sa ating mga ingredient na mahalaga. Pepper o paminta, sukal, of course, hindi kompleto ang ating asado kapag wala nito. Pwedeng half and half ng brown and dark sugar ang ating gamitin. Ganun din sa ating toyo, half and half yung gagamitin natin para mag-balance yung kulay niya. And also gagamit din tayo ng cornstarch para sa pagpapalapot ng texture ng filling. Simulan na nating i-chop yung ating bawang na gagamitin natin na paggisa. Gagamit siguro tayo dito ng mga 6 to 8 cloves of garlic. Chop na rin natin itong ating onion. Mas maganda kasi kung nakahanda na lahat bago tayo mag-umpisa ng pagluluto para wala tayong makalimutan. Meron din tayong spices na gagamitin, kagaya ng star anise and bay leaf. Ngayon naman, kuha na tayo natin paglulutuan para makapag-umpisa tayo. Wiwisikan lang natin ng konting tubig itong ating pan. Pag napansin nyo na nag-slide around na yung water, it means ready na siyang paglutuan. Maglalagay lang tayo ng mga 2 tablespoons of oil. Gigisa na natin itong ating bawang hanggang sa mag-brown yung kulay, kaya dapat di ganong malakas ang apoy para di masunog. Yung onion dapat caramelize din siya for extra sweetness. Tuloy-tuloy lang natin siyang haluin hanggang sa magkaparehas na yung kulay nila, and then saka natin ihuhulog yung karne. At this time, pwede na nating lakasan yung apoy. Hahaluin natin to 3 to 5 minutes. Saka natin ilalagay yung iba pang ingredients. Maglalagay din tayo ng 200 ml of water para sa ating pagpapakulo. Set na natin tong ating apoy sa low heat setting. Pakukulan natin to dahan-dahan within 30 to 45 minutes o hanggang sa lumambot. A few moments later. So eto na, mukhang ready na yung ating filling. Tatanggalin lang natin yung mga spices dahil nakuha na natin yung kanilang flavor. At kung matatanggal nyo rin yung ibang mantika, mas maganda. Lagay na natin yung ating sugar. Haluin natin mabuti. Then saka natin lalagay yung ating slurry o yung cornstarch na hinaluan natin ng konting malamig na tubig. Kapag nakuha na natin yung tamang lapot, pwede na natin itong hanguin, set aside at palamigin habang inihahanda naman natin yung gagamitin natin para sa ating dough. Magpe-prepare naman tayo ngayon ng ating lukewarm water para sa ating yeast at hindi dapat ganong mainit yung tubig upang hindi natin mapatay yung yeast. Ito kasi yung magiging sanhi ng hindi pag-alsa ng ating dough. Isa-set aside natin to, babalikan natin to mamaya habang inihahanda naman natin yung ating flour na gagamitin sa ating siopaw. May mga iba-ibang varieties ng flour na pwede nating gamitin sa paggawa ng dumplings or steambun. Isa ito sa brand na pwede nyong pagpilian na mabibili nyo sa mga Chinese store or Asian groceries.
Kung minsan, kung sinuswerte ka, meron pang kasamang yeast. Pero hindi ito ang gagamitin natin ngayon dahil nakapag-prepare na tayo ng ating yeast. So after nating ma-measure yung ating flour na 680 grams, ihahalo na natin yung iba pang ingredients gaya ng baking powder. Gagamit tayo dito ng mga 10 grams. Salt, 5 grams o isang kutsarita. Gagamit tayo dito ng bread improver para mas mapalambot natin yung ating dough. Ngangailangan naman tayo dito ng mga 8 grams. Itong bread improver, isa to sa mga sekreto ng mga bakery kung bakit malambot yung bread nila. Pero marami pang paraan para mapalambot yung bread. Ito yung pinakamadali kasi bibilin mo lang siya. Yung huli nating ilalagay ay ang sugar. Yung pinong sugar ang gagamitin natin dito. I-weigh lang natin to into 130 grams. Pero kung sa palagay nyo medyo matamis, pwede kayong magbawas ng sugar. Hindi naman maapektuhan yung ating dough. Haluin lang natin to ng konti. Then ihanda na natin yung ating lard. 20 grams na lard ang gagamitin natin dito pero dapat melted na ito para mas madali siyang ma-incorporate dun sa ating flour mixture. Ihahalo na natin ngayon yung ating yeast saka yung ating lard. I-mix natin to using our spatula, dahan-dahan. At kung mapapansin nyo, unti-unti nakikita na natin na nag-uumpisa na siyang mag-form into a ball shape. This time, pwede na natin itong i-knead manually hanggang sa makuha natin yung desired texture na hinahanap natin sa isang dough. Mararamdaman mo na ready na yung dough kapag hindi na ito nag-i-stick sa iyong palad o sa iyong daliri. I-rest lang natin to within 5 to 10 minutes para ma-relax lang yung dough. Then saka uli natin siya i-knead hanggang sa makita na natin yung shiny appearance na palatandaan na ready na yung ating dough for slicing and shaping. In total siguro mga 5 hanggang 10 minutong pag-knead ang gagawin natin dito. So konting tiyaga lang talaga, lalo na kung hindi ka gumagamit ng mixer, medyo matagal yung proseso. Kung mapapansin natin, nag-iba na yung texture ng dough, makislap na siya. So i-rest lang uli natin to within 10 to 20 minutes, saka natin to i-divide into portions. Sa pagpuportion ng dough may iba't ibang paraan. Pwede rin natin siyang parang gawing baton, then saka natin siya i-slice, or yung ganitong paraan na bubutasan mo lang sa gitna yung dough, ikot mo lang siya, then magkakaroon na siya ng shape na parang gulong. So, mas madali na siyang i-slice. Yung timbang, depende sa gusto nyong laki ng siopaw. Pero itong ginawa ko, medyo maliit lang to. 70 grams lang yung timbang niya. So, hindi siya ganun kalaki. Kung pambenta siguro, the best size is 80 to 100. So, depende pa rin kung magkano nyo siya ibebenta. Nakatapos na tayo ng portioning and shaping. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng filling. Kung medyo malagkit yung dough, pwede kayong gumamit ng konting harina. Same na ginamit nyo sa paggawa ng dough. Gamit tong maliit na rolling pin, ipa-flatten lang natin tong dough. Then iro-roll natin magkabilang dulo, paikot. Kung magagawa nyo mas malapad, mas maganda. Mas madali siyang i-crimp. Mas malawak yung lalagyan mo ng palaman. Hindi pa tayo ganun ka-expert mag-crimp. Basic pa lang yung knowledge natin pagdating sa crimping. Hindi kagaya nung iba, yung pattern ng crimping nila talagang pare-pareho. Kung titingnan mo, parang machine yung gumawa doon sa mga sanay na. Anyway, huwag muna tayo mag-focus doon sa crimping. Focus muna tayo doon sa lasa at doon sa texture ng dough pag ito'y naluto na. The more na gumagawa tayo nito, doon madidevelop yung skills natin sa pagkikrimp. Matapos nating malagyan lahat ng palaman yung ating dough balls, kukover natin to ng isang malinis na towel. I-rest natin to within half an hour to 1 hour, depende sa temperature ng inyong surroundings. At habang hinihintay natin yung pag-alsa ng ating siopaw, proceed naman tayo sa paggawa ng ating sauce. Maglagay lang tayo ng 2 cups of water, ilang pirasong bay leaf, star anise, quarter slice of onion, konting paminta,
Lagay din tayo ng asukal. Hintayin natin siyang kumulo. Then i-add natin yung hoisin sauce. Siguro mga 4 teaspoon to 5 teaspoon of hoisin sauce. After 5 minutes, siguradong na-infuse na yung flavor nung lahat na inilagay nating spices. I-drain naman natin to. Pagkatapos ibabalik uli natin sa sakalan. So maghahanda ulit tayo dito ng slurry. Bubuhos natin to dahan-dahan hanggang sa ito'y lumapot. Naglagay din nga pala tayo dito ng vegetable stock, so hindi na tayo maglalagay ng asin. To test the sauce, kung ready na, slide lang natin yung ating finger. Kapag hindi na bumagsak yung liquid in between dun sa malinis na surface, it means ready na yung sauce. Isasalin lang natin to sa isang malinis na plastic bottle. Palalamigin. And ready for steaming na itong ating siopaw. Hindi naman kinakailangang sobrang alsa yung ating dough bago natin siya i-steam. Yung nilagay nating baking powder, yun ang magiging katulong ng yeast para maging banayad yung pag-alsa niya. Tips ko nga pala, kung sakaling ma-encounter nyo yung kagaya nito na nagkaroon ng butas yung siopaw ng maluto, normal po ito. Unang-una, yung siopaw natin sobrang saucy niya. Kaya hindi mo na talaga siya kailangan lagyan ng sauce. Pangalawa, dapat mas malapad talaga yung dough kapag ni-roll natin para magkaroon siya ng extra space sa loob at hindi siya makahanap ng lalabasan. Eto na, i-reveal na natin yung laman niya sa loob. Mapapansin natin na hindi na natin kailangang maglagay ng sauce. Pero kung meron tayong sauce, mas lalo mong may enjoy yung lasa ng siopaw na ito. So good luck sa mga gagawa nito. Thumbs up pag nagustuhan nyo itong recipe ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga katambayan. The best talaga yung lasa niya.